Nagbubukas ang pelikula sa taong 1972 sa pagtatapos ng Vietnam War. Ang pinangyarihan ng larangan ng digmaan ay puno ng mga bangkay na malapit sa isang bumagsak na helicopter. Isang sundalong Amerikano na si Nick Parker ay tila nakaligtas sa pagbagsak ngunit nawala ang kanyang paningin. Walang patutunguhan na tumawid siya sa isang makapal na latian na sinusubukan na hanapin ang kanyang kaibigan at kapwa sundalo na si Frank Devereaux. Sa kasamaang palad ay nahulog siya sa lambat at nahuli ng mga lokal na tao, makalipas ang ilang oras ay nagising siya sa isang Vietnamese village. Sa halip na nasa isang magulo na kapaligiran, siya ay binati ng mga palakaibigan na lokal na nanggamot sa kanyang mga mata at sugat gamit ang mga halaman na gamot. Pinakain nila siya, inalagaan, at dinala pa siya ng isang lokal na lalaki sa kanyang tirahan. Nang magaling na ang mga pinsala niya, sinimulan siyang turuan ng lokal na lalaki gamit ang mga kamay at pakikipaglaban gamit ang espada. Unti-unti pagkatapos ng ilang buwan ng patuloy na pagsasanay, nagkaroon si Nick ng matalas na pakiramdam sa pandinig. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na makabisado ang sining ng pag-unawa sa kanyang paligid at pag-iwas sa paparating na panganib. Makalipas ang 20 taon, tumira na si Nick sa Amerika bilang isang retiradong veterano. Dalubhasa niyang ginagamit ang kanyang tungkod sa paggawa ng iba't ibang gawain, at nagsisilbi rin itong pangtakip sa kanyang espada. Isang hapon sa isang restaurant, makikita natin ang isang grupo ng mga nakainom na lalaki na nanggugulo sa isang babae. Ang kanyang bag ay hindi sinasadyang nahulog malapit sa binti ni Nick na nandoon para kumain. Dahil hindi makapagtiis ang ating bida sa kawalan ng katarungan, humakbang siya at binugbog ang lahat ng mga tulisan gamit ang kanyang mabilis na pagkilos. Samantala, ang buhay ay hindi naging maganda para kay Frank Devereaux. Nagpakasal siya sa isang babae na nagngangalang Lynn, kung saan nagkaroon siya ng isang anak na lalaki na si Billy. Ang pamilya nila noong una ay namumuhay ng komportable habang si Frank ay nagtatrabaho bilang isang chemical engineer sa lugar ng Reno, Nevada. Gayunpaman, nagsimula siyang pumunta sa isang casino sa Las Vegas na pinamamahalaan ng drug lord na si Kevin McCready. Di nagtagal ay nagkaroon siya ng pagkagumon sa pagsusugal, na humantong sa hindi malutas na utang. Upang makabayad sa utang, nagsimula siyang magtrabaho bilang isang underground chemist para kay McCready na lumilikha ng mga hilaw na materyales para sa mga drugs. Iniwan din niya ang kanyang asawa para sa isang waitress na si Annie na nagtatrabaho sa parehong kasino. Pagkaraan ng ilang taon ay napagod na si Frank sa paggawa ng mga droga na sumisira sa buhay ng ilang tao. Tumanggi na siyang magtrabaho ngunit napilitan na magpatuloy hanggang sa mabayaran ang kanyang utang. Sa kasalukuyan ay ibiniti ng mga alip-ores ni McCready si Frank ng patiwarik mula sa tuktok ng kanilang kasino, nagbanta sila sa kanya upang gumawa ng malaking bilang ng mga droga dahil ang kasino ay naghahanda para sa isang malaking deal sa darating na linggo. Nang tumanggi muli si Frank ay nakaisip si McCready ng isang ideya, ang kidnapin ang kanyang dating asawa at anak at gamitin ang mga ito para pilitin siyang magtrabaho. Sa ibang lugar, dumating si Nick sa bahay ni Lynn na umaasang mahahanap doon ang dati niyang kaibigan. Malugod siyang inanyayahan ng huli sa loob at nag-usap sila habang umiinom ng tsaa. Doon ay inihayag ni Lynn na siya ay diborsyado na ngayon at si Frank ay nakatira na sa kabilang dulo ng bansa na tinatawag na Reno. Sinabi rin niya na ilang taon na itong hindi nakikipag-ugnayan sa kanila. Sa sandaling yun, isang malakas na katok ang pumutol sa kanilang pag-uusap kaya binuksan ni Lynn ang pintuan. 2 pulis ang pumasok sa loob at hinihiling na makita si Billy Devereaux. Doon ay sinabi nila na ang bata ay isang potensyal na saksi para sa isang krimen at nais nila na makipag-usap sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang isang malaking tao na nagngangalang Slug na kanang kamay pala ni McCready. Naramdaman ni Nick na may kakaibang nangyayari kaya kinausap niya ang mga pulis at humingi sa kanila ng warrant. Gayunpaman, bago siya makakuha ng tugon ay hinawakan ni Slug si Lynn sa lalamunan. Dumating din si Billy sa pinangyarihan at nagmamadali upang iligtas sana ang kanyang ina, ngunit itinulak siya ng malaking lalaki at tumama sa isang pader dahilan para mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay binaril nito si Lynn na naging sanhi ng pagbagsak ng babae sa sahig, ikinagalit ito ni Nick kaya mabilis niyang inilabas ang kanyang espada at gumawa ng gulo. Sa kabila ng pagiging bulag, madali niyang tinapos ang mga tiwaling pulis gamit ang kanyang mabibilis na galaw. Nagawa rin niyang masaktan si Slug, ngunit ang huli ay nakatakas mula roon. Ngayong tapos na ang panganib ay nagmamadali si Nick para tingnan si Lynn ngunit huli na ang lahat, hiniling nito sa kanya na alagaan ang kanyang anak bago namatay dahil sa kanyang pinsala.
Di nagtagal ay nagising si Billy at sinabi sa kanya ni Nick na pupunta sila sa Nevada para puntahan ang kanyang ama. Nang magtanong ang bata tungkol sa kanyang ina, nagsinungaling si Nick na sinasabing nasa kanilang tahanan pa rin ito. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa isang istasyon ng bus at bumili ng mga tiket para sa isang paglalakbay sa buong Amerika. Sa kabilang banda, nabasa ni Frank sa pahayagan ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang dating asawa at ang pagkawala ng kanyang anak. Alam niyang si McCready ang gumawa nito kaya atubili siyang pumayag na ipagpatuloy ang trabaho. Samantala, hindi maganda ang simula ng paglalakbay ni Billy at Nick. Maliwanag na hindi gusto ng batang lalaki ang kanyang kasama sa paglalakbay at kung minsan ay kinukutsa pa niya ang kanyang pagiging bulag. Nang gabing yun, sinubukan niyang tingnan ang wallet ni Nick para makita kung ano ang nasa loob. Madali siyang nahuli ng veterano sa akto ngunit hinayaan pa rin siyang magpatuloy. Sa gulat ni Billy, nakita niya ang isang black and white na larawan ng kanyang ama at ni Nick mula sa kanilang panahon sa hukbo. Gusto niyang malaman kung anong nangyari sa kanyang mata. Kaya tinanong niya si Nick kung paano siya nawala ng paningin. Sa isang flashback, ipinagdiriwang ni Nick, Frank, at ng kanilang hukbo ang huling araw nila sa Vietnam bago umuwi. Gayunpaman sa gitna ng kanilang pagdiriwang, ang kanilang kampo ay inatake ng mga rebelding Vietnamese. Sila ay gumawa ng isang plano kung saan si Frank ang haharap habang si Nick ay pupuslit malapit sa linya ng kalaban upang mapalabas ang mga ito. Ngunit hindi nagtagumpay ang kanilang ideya nang tambangan sila ng mga puwersa ng Vietnam mula sa magkabilang panig. Sa kainitan ng sandali, tumakbo si Frank para magtago na iniiwan si Nick na mag-isa. Sa oras na yon, isang mortar ang sumabog sa malapit na nagpalipad sa kanya sa hangin. Si Nick ay permanenteng nabulag sa pangyayari, ngunit hindi pa rin siya nagtanim ng anumang sama ng loob kay Frank. Sa kasalukuyan, huminto ang bus ng dalawa para kumain ng almusal sa isang gasolinahan malapit sa isang malawak na taniman ng mais. Mabilis na tumakbo si Billy sa isang public phone booth para makipag-ugnayan sa kanyang ina, ngunit pinigilan siya ni Nick at dinala siya sa isang tabi para makipag-usap at sa huli ay ipinagtapat niya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Nang marinig ito, nakaramdam si Billy ng pagtataksil dahil sinabi nito sa kanya na ligtas ang kanyang ina habang nasa kanyang tahanan. Dahil hindi kinakaya ang pakiramdam, tumakbo ang bata papunta sa taniman ng mais. Ginawa ni Nick ang kanyang makakaya upang sundan ang bata, ngunit sa lalong madaling panahon ay nawala siya sa makapal na mga halaman. Sa kasamaang palad ay sinusundan pala sila ni Slug at ng kanyang mga kasama, at nagawa nitong makuha si Billy. Dinala niya ang bata sa isang barong-barong sa gitna ng bukid habang sinusubukan ng kanyang mga tauhan na hanapin at patayin si Nick. Ngunit muli, ang bihasang veterano ay pinakitaan ng mga kidnapper, dalubhasa niyang pinatay ang mga ito isa-isa bago tumungo sa barong-barong. Napansin siya ni Slug mula sa malayo at sinubukan siyang barilin gamit ang kanyang shotgun ngunit hindi niya ito natatamaan. Nang muli niyang lagyan ng bala ang kanyang armas, sa ilalim ay nakita siya ni Nick na tinanggal ang isa sa mga haligi ng barong-barong. Ang istruktura ay gumuho at si Nick ay sinaksak si Slug ng ilang beses gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay kinuha niya ang bata at tumakbo palayo sa taniman ng mais. Sa kasamaang palad, nakaligtas si Slug sa pag-atake dahil nakasuot siya ng protective vest sa ilalim ng kanyang damit. Ang balita ng kabiguan na ito ay umabot kay McCready, na lalong tumataas ang galit sa bawat minuto. Nag-overtime si Frank para makagawa ng malaking bilang ng droga dahil sa tingin niya ay nakuha ang kanyang anak, ngunit ang totoo ay wala kay McCready ang bata. Samantala, hindi naabutan ni Nick at Billy ang bus kaya nagpalipas sila ng gabi sa tabi ng ilog. Sa panahong ito ay nagdadalamhati ang batang lalaki sa pagkawala ng kanyang ina na umiiyak sa sama ng loob. Masama rin ang pakiramdam ni Nick, ngunit hindi siya makaiyak dahil nasira ang mga glandula ng luha sa kanyang mga mata dahil sa pagsabog ng mortar. Kinaumagahan ay sumakay ang dalawa sa isang bus at dumating sa harap ng tahanan ni Frank sa Reno. Ang isang emosyonal at naguguluhan na si Billy ay ayaw pumasok dahil sa tingin niya ay nagagalit sa kanya ang kanyang ama. Ngunit tinuruan siya ni Nick na patawarin ang mga nakaraang pagkakamali nito at bigyan ng pagkakataon ng buhay, pagkatapos ay kumatok ang dalawa sa pintuan at binuksan ito ni Annie. Magiliw niya silang binati at pinapasok sila gayunpaman. Pagpasok pa lang ni Nick sa loob ng bahay ay napagtanto niyang may hindi magandang nangyayari. Lumalabas na tama ang kanyang intuisyon dahil naghihintay sa kanila ang dalawa sa mga tauhan ni McCready na sina Lyle at Tector. Mabilis na pinatumba ni Lyle ang ating bida habang tinatali naman ni Tector ang bata. Sa kanila isinakay ang dalawa sa likod ng kanilang van at umalis kasama si Annie gayunpaman,
malinaw na napilitan si Annie na gawin ito at hindi niya inaasahan na magiging marahas ang mga bagay. Habang ang van ay patungo sa Las Vegas ay muling nagising si Nick, nakarinig siya ng malakas na ingay nang ihagis ni Tector ang kanyang tungkod sa highway. Tumalbog ito sa aspalto at napunta sa gilid ng kalsada, na nag-udyok sa veterano na hilingin kay Billy na alalahanin ang kinaroroonan ng lugar. Nagsimula siyang kumilos at sinabihan niya si Billy na kunin ang lighter sa kanyang bulsa, pagkatapos ay sinunog ng dalawa ang isang sako na nasa malapit na lumikha ng usok sa loob ng van. Sa oras na yun ay napansin sila ni Annie at ginulo ang dalawang kidnapper hanggang sa umabot ang usok sa kinalalagyan ng driver. Makalipas ang ilang segundo ay napilitan na huminto si Lyle at tiningnan kung ano ang nangyayari sa likod. Gamit ang pagkakataong ito ay pinatumba ni Nick sa kalsada ang mga umaatake, pagkatapos ay mabilis na pumunta si Annie sa manibela at nagmaneho patungo sa Reno kasama sina Nick at Billy. Maya-maya nang huminto sila para hanapin ang tungkod ni Nick, nagkamalay na sina Lyle at Tector. Agad nilang ninakaw ang kotse ng isang matanda at tumungo sa Reno. Ang mga bagay ay hindi nagiging maganda para kay Nick dahil nahanap nga niya ang kanyang tungkod ngunit hindi sinasadyang nabasag niya ang salamin ni Annie. Sa sandaling ito ay nagpakita na ang mga masasamang tao, na nag-udyok kay Nick na kunin ang manibela habang tinutulungan siya ni Billy na mag-navigate. Isang habulan ang naganap sa mga kalye, na nagtatapos sa pagbangga ng sasakyan ng mga humahabol. Bagamat nakaligtas sina Lyle at Tector, nawala na sa kanilang paningin ang kanilang mga target. Sa ibang lugar ay dinala ni Annie sina Nick at Billy sa isang RV na pagmamay-ari ng kaibigan niyang si Colleen, nagpahinga ang tatlo doon upang mabawi ang kanilang lakas. Kinaumagahan, nagpasya si Nick na mag-isa ang pumunta sa Las Vegas para iligtas ang kanyang kaibigan mula sa mga kamay ni McCready. Gayunpaman, bago siya makaalis ay nagising si Billy at nagmakaawa sa kanya na manatili. Tinatawag pa siya nitong Uncle Senyales na nagsimula na itong maging komportable sa kanya. Hiniling niya sa bata na maging matapang at nangakong babalik siya kasama si Frank. Sa sumunod na eksena ay dumating si Nick sa Las Vegas at pumunta sa kasino ni McCready. Doon ay narinig niya ang drug lord na nakikipag-usap sa kanyang mga tauhan tungkol sa pagpunta sa isang ski resort para sa isang mahalagang deal. Inihayag din ni McCready ang kanyang planong patayin si Frank pagkalipas ng hating gabi dahil sa oras na yun ay tapos na siya sa paggawa ng sapat na droga. Nang maglaon bilang deputy manager ng kasino, si Vince ay umakyat sa kanyang penthouse. Si Nick ay lumapit dito at maingat na tinandaan ang entry code, pagkatapos ay pumunta siya sa kasino at nanalo sa bawat laro na umaakit sa malaking bilang ng tao. Sa lalong madaling panahon, dumating ang seguridad ng kasino at nagmungkahi na ilagay niya ang lahat ng kanyang chips sa isang laro ng roulette. Ang totoo ay minanipula na nila ang laro gamit ang isang electronic device. Nahulog si Nick sa patibong at nauwi sa pagkawala ng lahat ng kanyang pera. Gayunpaman, ang kanyang matalas na pakiramdam ay narinig ang beep na nagmula sa bulsa ng gwardya. Sa isang kisap mata ay nilaslas niya ang bulsa ng gwardya gamit ang kanyang espada, dahilan para mailantad ang aparato sa lahat ng tao na naroon. Nagdudulot ito ng kaguluhan, kaya ginamit ito ni Nick upang makarating sa pasukan ng penthouse. Pagkatapos ay ginamit niya ang passcode na naalala niya kanina saka umakyat. Sa itaas na palapag ay may isang malawak na penthouse na may seguridad sa bawat sulok. Gayunpaman, nagawa ni Nick na gamitin ang kanyang kakayahan at pinatay ang ilang lalaki bago pumasok sa opisina ng deputy manager. Pagdating sa loob, itinutok niya ang kanyang espada kay Vince at pinilit itong ibunyag ang kinaroroonan ni Frank. Ang huli ay nagatubili na ipinaliwanag na ang kanyang kaibigan ay nagtatrabaho sa isang laboratorio sa kabilang bahagi ng lobby. Ngayon na nasa kanya na ang lahat ng impormasyong kailangan niya ay pinatumba niya si Vince at nagmamadaling lumabas doon. Sa susunod na eksena, sa wakas ay muling nagkita ang dalawang magkaibigan, at ipinaliwanag ni Frank na palagi niyang dinadala ang kasalanan ng pagsira sa buhay ni Nick dahil sa kanyang mga hangal na aksyon sa Vietnam. Ngunit ang huli ay tumugon na hindi siya nagtatanim ng sama ng loob at nais ng kanyang kaibigan na muling makasama ang kanyang anak. Bago umalis sa laboratorio, kinuha ni Frank ang pangunahing sangkap sa paggawa ng iligal na mga gamot at sinisira ang lahat ng kagamitan. Pagkatapos ay umiwas ang dalawa sa mga bantay at tumungo sa RV ni Colleen. Gayunpaman, bago pa mangyari ang pagkikita ng mag-ama, nakita nilang namatay na si Colleen, kinuha sina Billy at Annie, at isang sulat na nakadirekta sa kanila. Inutusan sila nitong dalhin ang mga gamot sa penthouse ni McCready sa bundok kapalit ni Billy at Annie. Ganap na alam na ito ay isang bitag, ang magkaibigan na dating sundalo ay nagdala ng ginawa nilang mga bomba.
Pumunta sila sa tuktok ng bundok sakay ng cable car at ginagamit ang lahat ng kanilang pagsasanay sa militar para patayin ang lahat ng mga tauhan ni MacReady. Kasunod nito, nagmamadali silang pumunta sa penthouse at nakita nilang hawak ni MacReady sina Billy at Annie habang nakatutok ang baril. Ang kontrabida ay lubos na naghanda at kumuha ng isang Japanese na assassin para patayin si Nick. Isang malupit na sword fight ang naganap sa pagitan ng dalawa, ngunit ang bulag na veterano sa kalaunan ay nanalo sa assassin. Biglang pumasok si Slug at binaril si Nick sa balikat, na nahulog sa sahig. Pagkatapos ay sinimulan niya itong tinutuya dahil sa pagiging bulag at walang kaalam-alam. Ngunit ito ay nagbibigay lamang kay Nick ng sapat na oras upang ihagis ang kanyang espada patungo kay Slug, na pumatay sa kanya. Sinubukan ni MacReady na makialam, ngunit pinigilan siya ni Frank at ang dalawang lalaki ay bumagsak sa sahig na may balak patayin ang isa't isa. Nakuha ni MacReady ang sandata, ngunit pagkatapos ay hindi niya sinasadyang napaputok ito sa kanyang sarili at namatay. Samantala, si Slug na buhay pa ay napansin ni Nick at walang awang pinatay ito ng tuluyan. Sa resulta ng kaganapang ito, muling nakasama ni Frank ang kanyang pamilya, at umalis sila patungong San Francisco. Samantala, ibinaba ni Nick ang kanyang tiket, piniling hindi sumama sa kanila. Sinundan siya ni Billy at nakiusap na sumama. Ngunit nakapagdesisyon na si Nick, at hiniling niya sa bata na alagaan ang kanyang pamilya. Sa huling eksena, tumawid siya sa kalye at naglaho nang may bus na dumaan. Nalungkot sa kanyang pag-alis, itinapon ni Billy ang isang laruan na dinosaur mula sa tulay, kung saan nasalo ito ni Nick. Natapos ang pelikula nang tawagin siya ni Billy sa huling pagkakataon, na nagsasabing magkikita silang muli. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!